Mga kabayan, breaking news, Japan at Amerika magsasagawa naman ng malawakang pag-resback upang i-counter ang mga pagmamalabis at mga banta na dinudulot ng China, partikular na sa Indo-Pacific region. Estados Unidos sisiguruhin daw na gagawing impyerno ang bansang China. Hukbong pangdagat at mga eroplanong mandirigma ng Australia, Japan at Amerika sumugod na sa West Philippine Sea para suportahan ang Pilipinas laban sa mga aksyon ng bansang China. Alyansa at pagpapalakas sa mga kakayahang pangdepensa ng Pilipinas at New Zealand niluluto na. Tara, alamin natin ang mga bagong updates dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, Estados Unidos at Japan naghahanda na nga upang rumesbak sa mga ginagawang kalabisan ng China, partikular na nga sa issue sa Indo-Pacific region. Nagkasundo na ang Pentagon, US Department of National Defense at ang American Defense Company na Kratos para sa pagbuo ng Hypersonic Technology Testbed na tinatawag na MACH-TB 2.0 na nagkakahalaga nga ng $1.5 billion. Ang programa na ito ay nakikita para palakasin ang hypersonic capability ng Amerika. Ang Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Testbed o MACH-TB 2.0 ay isang programa ng US military para nga mas dagdagan pa at palakasin ang speed of testing ng mga hypersonic system sa Amerika upang ma-counter ang ginagawang aggression ng China sa iba't ibang mga bansa sa Indo-Pacific region. Kasama na dyan syempre ang Pilipinas. At sakba nga na ito ng Amerika ay gusto nilang ipaalala sa buong mundo, lalong-lalo na sa China at sa Russia, na sila pa rin ang pinakamalakas pagdating sa modern warfare. Kaugnay nito mga kabayan ay inaprubahan na rin ng Japanese government ang pagbili ng tinatayang 3.64 billion US dollars na halaga ng 1,200 unit ng Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles o AMRAAM mula sa Amerika. Sa bentahang ito, ipinapakita ng US ang kanilang suporta sa foreign policy goals at national security objectives na palakasin ang mga kaalyadong bansa para mapanatiling balanse at tahimik ang Indo-Pacific region. Bukod pa nga rito mga kabayan ay nagkaroon din ng mas matibay na space alliance ang dalawang bansang ito para siguruhing mai-counter din nila ang China. Dito nga ay mas pinalakas ng US Space Force ang partnership nito sa Japan dahil na rin sa lumalawak nga na pagdomina ng mga inchik maging sa kalawakan. Sa kolaborasyon na ito ng US at ng Amerika, kasama rito ang mga shared capabilities in space object surveillance at maging ang pag-track nga sa mga sophisticated Chinese satellites na ipinakalat ng China sa buong kalawakan na may kakayahang baguhin ang mga satellite orbits ng ibang mga bansa. Ini-activate na rin ng Amerika ang mga bagong command stations sa Yokota Air Base sa Japan para bigyang diin ang strategic importance ng mga alyansa sa Indo-Pacific region para nga mapanatili ang katahimikan sa rehiyon. Naglunsad naman ng mga barko at eroplanong mandirigma ang Pilipinas, Australia, Japan at Amerika patungo sa exclusive economic zone ng ating bansa sa bahagi ng West Philippine Sea para ipakita ng ating mga kaalyado ang kanilang pagsuporta sa Maynila dahil pa rin sa mga harassment and provocative actions ng bansang China at sa kagustuhan nga ng mga bansang ito na palakasin ang regional and international cooperation para sa ligtas at bukas na Indo-Pacific. Nagsama-sama ang mga assets ng apat na mga bansa para masisigurong magkakaroon tayo ng interoperability at maayos na kooperasyon bilang paghahanda sa mga banta ng China. Sa kabila nga ng mga mas lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, patuloy ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa iba't ibang mga kaalyadong bansa para mas mapalakas pa ang ating defensive capability. Kabilang na nga rito ang potensyal na status of visiting forces agreement kasama ang New Zealand.
Nagsimula na nga ang formal na negosasyon para dito noon pang 2023 para masigurong maka-counter ng mga bansa sa Indo-Pacific ang illegal na ginagawang pagpapalawak ng impluwensya ng China sa ating rehiyon. Nandyan din mga kabayan ang negosasyon para sa defensive alliances sa mga bansang Canada at France na talaga namang magiging napaka-importanting mga kaalyado sakaling ile-level up nga ng China ang mga ginagawa nitong illegal at delikadong aksyon laban sa ating bansa. Sa kasalukuyan, mayroon ng 3 defense alliances ang Pilipinas. Ito ay sa United States, Australia at Japan. Lumipad naman ang 3 FA-50 fighter aircraft ng ating bansang Pilipinas at 2 US B-1 bomber aircraft ng Amerika at umikot ito sa bahagi ng Scarborough Shoal kung saan nananatili ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy vessels. Dahil nga sa mga sinasagawang hakbang ng Pilipinas, muli na namang umalma ang China at pinagbibintangan pa tayo na siya daw nagpapasimula ng kaguluhan sa Indo-Pacific region. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin mga kabayan ang illegal na pananatili ng mga barko ng China sa loob ng ating EEZ. Mga kabayan, talaga namang hindi na nga nagpapatumpik-tumpik pa ang China at gusto na yata talagang gawing probinsya ang Pilipinas. Mabilis talaga ang karma. Heto na nga ang ganti ng Amerika at ng bansang Canada laban sa China. Tila nagmamakaawa na nga ang China at nakikiusap para alisin na ang mga ipinataw ng mga sanctions sa mga produktong made in China. Hindi inasahan ng bansang China ang mga problemang kanilang kinakaharap sa kasalukuyan dahil nga sa mga sanctions o kaparusahan na ipinataw sa kanila na talaga namang nagpapalubog na sa kanilang ekonomiya. Heto na nga at nagmamakaawa na ang People's Republic of China para alisin na ang mga sanctions na ito. Marami na ang mga naglalakihang kumpanyang nag-alisa na at marami pa nga ang planong sumunod pa. Ipinataw ng Amerika at ng bansang Canada ang 100% tariff sa mga Chinese-made electric vehicle, iron, aluminum at iba pa mga produktong made in China. Sa ginagawang ito ng mga bansang Amerika at Canada, talaga namang bubulusok pababa ang Chinese economy na nagiging pangunahing target na nga ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Kamakailan lang ay nanawagan na nga ang Beijing sa Washington DC na alisin na ang mga ipinataw nitong sanksyon sa mga produkto na galing sa kanilang bansa. Dahil sa mataas na buwis na ipinapataw ng US at maging ng Canada at ng iba pang mga bansa sa produkto na galing sa China, nagiging malaking dagok ito sa kanilang ekonomiya. Alam naman natin na isa sa bumubuhay sa ekonomiya ng isang bansa ay ang maayos na kalakalan at ang pagpasok ng investment mula sa mga dayuhang bansa. Hindi lamang ang US at ang Canada ang nagsasagawa ng sanctions na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansang China. Maging ang European Union ay nakikisali na rin. Matigas ang paninindigan ng organisasyon na ito sa pagkondena sa mga marahas na aksyon ng PRC at hinihikayat ito na sumunod sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Seas. Ayon sa EU, ang ginagawang aksyon ng China ay labag sa batas ng international waters. Signatory ang China sa UNCLOS kaya't dapat ay naiintindihan ng bansang ito na mali ang kanilang ginagawa at maaari raw itong humantong sa kaguluhan sa Indo-Pacific region sakaling hindi nito itigil ang mga hakbangin laban sa Pilipinas. Samantala, siguradong magwawala ang China sa ginawang hakbang na ito ng Australia. Sa ulat nga na inilabas ng Washington Post, inialok na ng Australia sa Estados Unidos ang kanilang Northern Military Base upang gumawa ng isang potensyal na base para sa US Air Force malapit sa Southeast Asia sakaling sumiklab ang digmaan laban sa China. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang expansion sa mga runways ng Royal Australian Air Force Tyndall Base para magkasya dito ang pinakamalalaking eroplanong pandigma ng Amerika, kabilang na nga B-52 bomber. Gumagawa na rin ng mga malakihang fuel depots at mga munition bunker sa mga military bases na ito. Ang RAAF Tyndall Military Base sa Australia ay may layo lamang na 2,000 miles sa West Philippine Sea kung saan napapadalas nga ang girian sa pagitan ng China at Pilipinas.
Ayon naman sa Australian Defence Ministry, ang mga aksyon na ito ay upang masigurong mapipigilan ang mga posibleng kaguluhan sa bahagi ng Indo-Pacific region at mapanatili ang seguridad at kapayapaan dito. Dagdag pa rito, ini-upgrade na rin ng Australia ang marami sa mga World War II era na military bases sa bahagi ng northern part ng kanilang mga bansa at sinusuportahan naman ito ng Amerika. Hindi lingid sa karamihan na mas pinalakas ng United States ang defense cooperation sa mga bansa kagaya ng Japan at Pilipinas na ang layunin nga ay upang labanan ang mga agresibong aksyon ng People's Republic of China. Pero alam naman natin na ang alok ng Australia ay karagdagang mas malalakas na military forces at karagdagan din na strategic location para sa mga bases na malapit sa tensyonadong teritoryo sa Southeast Asia. Sa paglala ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa sigalot ng China at Pilipinas, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Amerika at ng mga kaalyado nitong bansa upang kung sakaling magkaroon man ng digmaan, mas madali silang makakapagbigay ng suporta sa mga apektadong bansa na kanilang kaalyado. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.